Angeline Santos Salcedo. May nakala namin lahat na patay ka na. Alam kong magkasabwat kayo ni Heidi. Kung nabubuhay lang yung anak ko, gagawin ko lahat para hindi niya makilala ang ama niya. Hinayaan akong malunod ni Heidi, kaya namatay ang anak ko. Hindi totoo yan! Tama na! Inago mo na ang asawa ko, pinatay mo na ang anak ko, kaya hindi mo na malilinis ang kaluluwa mo! Ikaw may kasalanan kung bakit siya nalunod. Ano kipakulong ka niya? Wala siyang witness. Kaya hindi niya ako basta-basta pwedeng makasuhan. Binigay ko ang buhay ko sa inyo. Pero nung ginawa niyo sa akin, puro pa sa akin ang binigay niyo. Pero tapos na yun, dahil kayo naman ang susunod sa akin. Ano ba bang pwede mong gawin? Hindi ako magtataka kung bakit nagkasundo kayo ni Heidi. Dahil bukod sa makasing haba ang sungay niyo, parehas kayong mamamatay na ako. Pakukulong kita. Hindi ba't ikaw ang may atraso sa akin? Dahil nalaglag ang una kong pinagbubuntis dahil tinulak mo ako. At ikaw, minsan hindi ako nagsinungaling sa inyo. Pero sa huli, anong ginawa niyo sa akin? Pinagtabuyan niyo ako. Hindi porkit sinabi ko ang lahat sa inyo, magiging panatag na kayo. Dahil sa oras na pagkaharap-harap natin, mas tripling hirap ang ipaparanas ko sa inyo. Ba't pinaniwala mo kami lahat na patay ka na? Pinabayaan mo kami ng anak ko. Lahat ng pasakit na ginawa niyo sa akin, tiniis ko lahat yon. Dahil naniniwala ko kahit paano mamahalin mo ako. Hinayaan mong tapakan ng kabit mo ang totoong asawa mo. Where the hell do you think you're going? Marcel, let me explain. Ikaw ang pumatay sa anak ko! Marcel, tama kayo. 5 taon na ako naghantay na magkaanak! Ha? Tapos papatayin mo lang? Pinaniwala mo pa ako nagbuntis ka? Hindi lang buhay ko sinira mo, kundi buhay namin lahat. Marcel, tama na. Baka mapatay mo si Heidi. Sana hindi ka na lang nagbalik. Ha? Dahil kahit impyerno itatakwil ka dahil sa kasamaan mo! Marcel, tama na. Marcel! If I were you, wag ka na magpapakita sa akin. Dahil sa susunod na makita kita, baka makapatay na ako. Marcel! Marcel, babalik ka dito! Marcel, huwag mo akong talikuran ng ganito! Kung ano man ang nagawa ko dahil yun sa'yo! Dahil sa magmamahal ko sa'yo! Marcel! Chantal? Chantal? Thank God you're back. I was so worried about you. Nigel, nasabi ko na sa kanila. Nasabi ko na sa kanila na ako si Angeline. Pero bakit ganun? Ang sakit. Bumabalik lahat ng sakit. Ito na huling beses na iiyak ka. Tapos na ang paghihirap ko, Angeline. It's not too late para magsimula ng bagong buhay. Kalimutan mo na sila. I promise you. Hindi mo pang dadaanan sa akin ang paghihirap ko kay Marcel. Bakit mo di mo pinigilan si Angeline? Just go to your room, Adele. Okay? Go to your room. Dapat kasi hindi si Stella yung nandito. Dapat si Angeline. Dapat si Angeline lang. Si Angeline lang ang gusto ko. I didn't tell you na sumunod ka kay Madel. Stella. You know, naisip ko lang na you were so excited when you found out na buntis si Heidi. And of course, so was I. You know. Kala ko magkakapo na ako. You know. And then, hindi pala totoong buntis si Heidi. Ang nakakalungkot noon, Stella, matagal na pala sana akong mayabo sa legal ng asawa ng anak mo kay Angeline. Pero anong ginawa mo? Ikaw pa may kinalaman kung bakit nalaglag ang anak ni Angeline.
It was an accident. Of course, yes, you're right, sweetheart. It was an accident. After you killed my grandchild, pinaniwala niyo ako na masamang tao si Angeline. Kaya ko siya pinagtabuyan. Not knowing na pinagtulungan siya ng mga demonyo katulad yun ni Heidi. You know what? This is not an accident. You see? It's not. Please, mas papabura mo pang babaeng yun kaysa sa akin, Romeo. Please stop it. Walang ginawang kasalanan si Angeline. Wala! Hindi lang natin siya pinabayaan. Itinulak natin siya sa kumunoy. Stop. Ang taong nagbigay ng kanyang buhay at pawis for this family! Ha? Oh my God! Anong ginawa natin? What have we done? Kaya dapat lang na magalit siya sa atin kasi napakasama natin tao. Alam ba, Maricel, nalaman mo buntis ako? Ang saya-saya ko. Akala ko ganun din yung mararamdaman mo. Nagmakaawa ko sa'yo. Lumuhod ako. Pero hindi mo ako pinakinggan. Binaliwala mo ko. Nung gustong ipalaglag ni Heidi ang anak ko. Maricel, akala ko nandyan ka. Pero nung ginawa mo, pinabayaan mo kami ng anak ko. Lahat ng pasakit na ginawa niyo sa akin, tiniis ko lahat yun. Lahat kilimkim ko dito. Dahil naniniwala ko kahit paano mamahalin mo ako. Pero anong ginawa mo? Hinayaan mong tapaan ng kabit mo ang totoong asawa mo. Marcel, anong klase kang asawa? Anong klase kang tao? Kaya ng pirasong awa, wala akong ibibigay sa'yo. I'm so sorry, Angeline. I'm so sorry, Angeline. Ngayon alam mo na, Marcel, ang pakiramdam ng binabali mo lang. Pero hindi pa nagtatapos ang lahat ng dyan. Sana makabangon ka din katulad ko sa bagyong ibibigay ko sa'yo at sa pamilya mo. Dumating ka na pala, Marcel. Pinagluto kita ng paborito mong pagkain. Paghahandaan na kita.
Gutom ka na ba, Marcel? Huwag kang mag-alala, ha? Malapit na matapos to. Sabay tayo kakain. Marcel, bakit ka umiiyak? Tama ka na. Ayaw ko nakikita malungkot ka. Nandito ako. Asawa mo ko, hindi ba? Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Angeline. Patawarin mo ako. Hindi ko na nga tanongin kung anong problema mo. Si Angeline, right? Ibang-iba na talaga. Pero siya pa rin si Angeline. Kaisa-isang taong nagmahal sa akin. Nagmahal sa akin ng totoo. Pero binaliwala ko lahat ng yun eh. Alam mo, you're not the only one who made a mistake. Kami yun ng mama mo. Nagkamali din kami. Pero ako nagdala sa kanya dito, Papa. Kung kailan wala na siya, kung kailan ibang tao na siya, tsaka ako lang nalaman kung paano niya ako minahal. Pero siguro tama lang na nahulog ang loob ko sa kanya bilang Chantal. Para mapagbayaran ko lahat ng atraso ko sa kanya. Tama lang yun, para sana ako ni Angeline ng ganito. Wala naman akong kwentang asawa eh. Wala akong kwentang tao pa. Wala akong kwentang tao. Mamaya, babalik ako dito, ah. Mag-grocery ka na ng mga kakainin natin, okay? Okay. Miss Heidi Fernandez? Ibang klase din kayo, no? Kahit saan ako pumunta, nasusundan niyo ako. Well, this is not the perfect time para singilin niyo ako sa mga loans ko. Because I'm raging mad and I'm looking for something to punch. Don't worry, ma'am. Tapos na rin po yung palugit na binigay sa inyo ng bangko. Wala na pong mangungulit sa inyo. Pwede na ho namin hilahin yung collateral nyo. At huwag nyo na pong hintayin ng mga pulis ang pumunta rito para kumuha ng kotse ninyo. No. Huwag ang kotse ko. Akin na po yung susunod. Oh. Ngayong alam na nila na ako si Angeline, maaari ko bang kasuhan si Heidi sa lahat ng ginawa niya sa akin? Ang problema ko lang doon, matagal ka nang nananahimik, Chantal. Posibleng mahirapan tayong patunayan na may kinalaman nga si Heidi Fernandez sa pagkalunod mo. Chantal, hindi mo pa ba titigilan to? I mean, after what happened, sigurado ako na hindi na matatahimik si Marcel. Hindi pa ba parusa yun para sa kanya? Don't worry, Nigel. Huling sipa na namin ni Angeline ito sa mga Salcedo. Tama si tita. Puhunan pa lang ang sinisingil namin sa kanila. Mamayang gabi ang interes.
kotse ko. Halos gumapang ako sa pagtatrabaho sa France para lang makabili ng mga mamahaling sapatos na made in Italy. Tapos masisira lang sa kakalakad ko. Ibalik niyo yung kotse ko. Patayin niyo na lang ako. Patayin niyo na lang ako. Vincent! Leslie, paano na to? Naghihingalo na yung may ATMs ko, tapos wala pa akong sasakyan. Paano to? Huwag ka na mag-alala, Heidi. Alam mo, may mapapautang pa naman ako sa'yo eh. Tsaka mababa lang interest ko, mga 2% lang a month. Pwisit ka. Alam mo yun? Hanggang ngayon naaamoy ko pa rin yung mamahaling pabango na bigay ko sa'yo galing France, tapos patutubuin mo ko sa utang ko? No, this can't be happening. I'll never be hungry again. Hindi ko inambisyon na ipagpalit ang mamahaling amoy sa malansang sardinas. I need a Salcedos. Sila lang ang makakatulong sa akin. Tawag mo ko ng taxi. Ayun na. Okay, ito na. Labas na. Bilis! Ito na nga. Ito lang, gahanap ako. Kakampi na natin ang pagkakataon. Malapit mo nang makamit ang minimitin mo. Aren't you happy? Hindi lang po ako makapaniwala. Umiikot talaga ang mundo. Ngayon tayo ang nasa ibabaw. Nasa ilalim ang mga Salcedo. Sinakta nila ang isang mabuting tao. Ngayon, they get it 10 times worse. Napakalaki ng atraso nila sa atin. Kaya't malabo na makabangon pa sila. At sabay natin silang sisingilin. At wala akong balak na iwan sila na hindi sila naghihirap. Hindi naman sumipot sa welcome party yan si Miss Valencia. So how sure are you na sisipot yan dito, yung investor mong yan? Stella, shh. Don't you ever forget for a minute that I've forgotten what you did to Angeline, okay? Nagsisisi ako na ikaw pinakasalan ko. Sino gusto mong pakasalan? Yung Yolanda na yan. Pagkatapos ng ginawa ko sa kanya, takot lang yun na lumapit sa akin. She's trying to steal my husband. Oy, kaya ikaw, bantayan mo mabuti ang asawa mo, ha? Hindi mo alam. Baka may ahas na nakalapis sa kanya. Stop it! Stop it! Goodbye, Lady Anaconda. Pareho lang kayong mahina, mga duwag. Kaya walang nangyari sa pagmamahalan ninyo. Bumalik ka pa? Marcel. What the hell? Next time, I'm going to make sure the guard never lets you into this house. Ever. Tito Romeo, let me explain. Explain what are you gonna explain? Yung pangaas mo kay Angeline? How are you gonna explain that? What about yung mapatay mo sa anak ka na Marcel? May explanation ba yun? You know what? I never believed in the devil until I met you. Oh, really? Don't tell me hindi mo nakita yung sungay ng babaeng pinakasalan. Excuse me. Ngayon na alam na lahat ni Romeo. Ang mga atraso, you think kukonsintihin ko pang mga kalokohan mo? And the moment I accepted you into this house was the biggest mistake I've ever made. So now, get out of my house. Yeah! Tama! Dapat yung fried fish na yan, pinapalaya sa house mo to para di na malansak! Ito, ano ba? Let go of me! Kung may babalik ko lahat, hindi si Angeline ang palalayasin ko, kundi ikaw. Now get out of my house. Okay? Hindi ako si Angeline, kaya wag niyo akong igaya sa pagpapalaya sa kanya. Oo, kasi si Angeline may pakpak. Ikaw may sungay at may buntot. That's right! At may skills pa! Fishy, bye-bye! Bye-bye! You know, Heidi, why don't you just go? Sumunod ka na lang para matapos ang lahat na to. Okay? Parehas lang tayo may atraso sa kanya. Whatever. Bye. Bye-bye! Ano ba? Let's go! Dito! Yes, we are. That's what we're doing. We're going.
principle na hindi kita binitbit sa basurahan. Okay? You'll pay for this. Lahat kayo! Umalis ka na lang, Heidi. Kung ayaw mong lalo pang mapahiya dito. And please, huwag ka na magpapakita sa amin, okay? Ang bagay sa'yo sa fish pan! Bye-bye! Heidi. Goodbye. Ano pa? Goodbye, okay? Goodbye. Just go. Hindi mo na kailangan magpaalam sa kanya, Romeo Salcedo. Dahil kasama kayong aalis. Angeline! Bumalik ka na! Angeline? Hindi pa kami nakakatulog simula nang binulabog mo kami sa kumpanya. Tapos nandito ka na naman. What are you doing here? Bilib din naman ako sa'yo, Stella. Unti-unti nang nalalagas ang alaas mo. Pinipilit mo pa rin ang sarili mong kuminang. I wonder, ano kaya magiging itsura mo kung wala ka ng panggas, pangbanat sa balat mo? Look, don't worry. If you think maghihirap kami, you're wrong. May tutulong sa amin. She's here. You? Anong ginagawa mo rito? Yolanda, You invited me here, remember? what is happening here? Attorney, ipakita mo sa kanila lahat ng mga dokumentong dala mo. Ang kalahati ng shares ng kumpanya ay nakapangalan kay Chantal Gonzalez. At ako yun. At ang halos kalahati ng shares, nakapangalan kay Miss Valencia. Na walang iba kundi ako. Ako si Miss Valencia. Pagkatapos kong bayaran lahat ng utang ninyo sa bangko, napag-alaman ko na nakasanla na rin pala itong bahay ninyo. Kaya sa akin na ang SGC at lahat ng ari-arian ninyo, pati na ang mansyon na ito, at lahat ng kagamitan sa bahay na ito. Ngayong alam ninyo na ang lahat, gusto ko nang kunin ang bahay ko. Pero hindi ako titira dito hanggat may natitirang kalat. And I suggest, huwag yun ang pahirapan ng sarili niya. Umalis na kayo. Bukas ang gate para sa inyo. Angeline, pag-usapan natin ito. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Mas lalo na ako, Angeline. Ang sarap naman pakinggan ng mga pakiusap mo sa akin. Bakit ako? Pinakinggan niyo ba ako nung nakikiusap ako sa inyo? Nagbingi-bingihan kayo, hindi ba? Pwes ngayon, mararanasan niyong ipagtabo yan. You can't do this to us. Hindi kami mga tangang kagaya mo. Heidi, ano ba? Itong bagay sa'yo, mawala ka na sa buhay namin! Ikaw ang dapat umalis dahil ikaw ang sala! Pagmasdan niyo ang mukha ng babaeng to. Dahil mamamatay tao siya, pinatay niya ang anak ko. At ako, pinagtangkaan niyang lunudin. Kaya mag-ingat kayo sa kanya. Nakakatakot ang babaeng to. Hindi pa tayo tapos. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin! Alis! Kung ayaw ninyong umalis sa bahay na ito, pagpwersahin ko kayo. Ano to, Yolanda? Pinlano mo to? Ha? Anong karapatan mong gawin sa akin to? Lahat ng kasamaang ginawa mo, babalik sa'yo ng triple. Kasamaan? Ako pang may ginawang kasamaan sa'yo. Angeline, alam ko marami kaming kasalanan sa'yo, pero sana bigyan mo kami ng pagkakataon para magpaliwanag man lang. Wala akong pakikinggan sa'yo. Bang-iba ka na nga, Angeline. Nasaan na yung dating Angeline na may puso? Mahirap pala mapagod ang puso, Marcel. Nagiging matigas. Nagiging manhid. Baliktad na ang sitwasyon ngayon, Marcel. Sa laban, hindi parehas na nanalo. Kaya tanggapin mo na ang katotohanan na nasa akin ang trophy ngayon at uuwi ka lumakan.
And if you think naluluhod kami sa paanan mo para makiusap na huwag kaming paalisin dito, nagkakamali ka, Yolanda Armada. Sino naman nagsabi sa'yo luluhod ka? Gasgas na yan para palapurin pa kita. Lahat ng kagamitan sa bahay na ito at lahat ng sasakyan ay akin. Kaya aalis ka rito na walang ibang dala, kundi ang sarili mo. At hindi ka luluhod. Pero dadaklot ka ng basura sa kalye para magkalaman yung tiyan mo. Walang nakakatalaga. Kung ayaw ninyo umalis, nagwertein ko kayo. It's all your fault. I don't know. We'll fix it. We'll find a way. Are you sure? We'll do something. Well, you better do something. I will, Madel. Madel. Hindi ako naniniwala ganun lang kadalis nito, Angeline. Kilala kita, 5 taon tayo nagsama. Lahat ng pagpapahirap na binibigay mo sa iba, doble ang pasakit yung sa'yo. Sana lang, patahimikin ka ng konsensya mo sa pagpapahirap mo sa iba. No. No. Come here! Madel. I know. Huwag ka na mag-alala, Tia Madel. What? Are you coming or what? Bitiwan mo ako! Dito sa akin. Wala kang atraso sa akin, kaya hindi ko hayaang maghirap ka. Angeline, ko na bahala sa kanya. I'm so sorry. Sana maputawad mo pa kami. Madel. Kaya pala napakabilis mahulog ng loob ko sa kanya. Nakikita ko sa kanya si Angeline. At ngayon bumalik na siya. Gagawin ko ang lahat para hindi siya mawala sa akin. I regret ever meeting you. Hindi ka na sa akin dumating sa buhay ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Mga traitor talaga kayo. At ikaw, ang tanda mo na para lumandi. Si Yolanda lang ang babaeng minahal ko sa buong buhay ko. And you're the biggest mistake I've ever made. Kasi nunod ko yung mga magulang ko na pakasalan ka. Ibigay mo nga sa akin lahat ng lugar kung saan ko siya pwede makita. Ako mismo magwawagwag ng ukay-ukay sa harapan niya. May kasama pang bomba. Fairness, at puntahan mo ako sa lugar na to. Ano kaya surprise sa akin ni Nigel? Napaniwala kita na si Nigel ang nagpapunta sa'yo dito. Hindi mo inaasahan na magbabalik ang Angeline inapin na ang kilalang si Heidi Fernandez. Ngayon ay mas bilasa pa sa isang isdang tumira ng 1 taon sa freezer. Kung nakaligtas ka noon, maninigas ka sa akin.